Nahirapan po talaga kami. Pati yung mga bata. Kaya sabi ko, panalangin nyo na lang na gumaling na kami para mabago uli yung buhay natin. Ito yung tugon ng mga kababayan natin dun sa ating panawagan. Sa inyo lahat yan. Balikan po natin si Ate Rodeline. Dito tayo sa Santo Tomas. Ito yung bahay nila. Ito yung sinasabi ko, walang bintana eh. No? Kaya tuloy-tuloy ako nung nagpunta ako dito. Meron silang pinto rito, kaya lang masabi nga lang talagang may pinto. Pero wala pa po to. Tapos ayan, lupa pa rin po yung kanilang hello po. Narito na naman ako. Nagulat si Ate Rodeline. Kumusta? Okay lang po. Pero nyo ito mga kababayan, si Ate Rodeline. Ayan, misto lang. Nakahiga ka na lang talaga palagi. Pero yan, laki-laki ng tiyan niya. Tapos ito naman si Kuya Celestino. Grabe mag-asawa, misto lang nakaratay. Yung paa mo pala dry na Opo. Ito talaga totally wala nang pakiramdam. Wala na. Kasi sabi nga po ni Kuya, di ba sabi mo, simula dito sa dibdib mo, pababa, wala ka na talagang nararamdaman. Ang meron na lang talaga, itong dibdib, Itong pataas paitaas. At gaano katagal ng ganon? Nasa 5 taon na rin. 5 taon na. Tapos, di ba sabi mo, nagising ka na lang ay ganyan na. Ganito na. Natulog ka nung gabi, okay ka. Pagising mo kinabukasan, wala nang pakiramdam. Wala pa. Itong simula dito sa dibdib mo, pababa. Grabe. Tapos ito naman, ganong katagal ng ganyan kalaki yung tiyan mo? Nung lang po lumaki ang tiyan ko August, pero nakaramdam po ako June. June nitong nakaraang taon. Nakaraang taon po. So, ibig sabihin, masakit lang yung tiyan ko, tapos mga August po, napansin ko, para na akong buntis na 5 months. ibig sabihin, wala pang 1 taon, ganyan nakalaki yung tiyan mo. Opo. Grabe po to. Asan yung mga bata? Ilan nga yung anak ninyo? 7 po. 7. Opo. Ay, ilan nga yung may asawa? Isa lang merong po. isa, tapos yung isa nagtatrabaho. Nagtatrabaho. Yung panganay ko po nagtatrabaho, tapos yung isa, yung sumunod po, may asawa na, tapos yung pangatlo, nagsa-sideline na po siya. Okay, papayagan mo mag-ikot dito sa inyong bahay. Opo. I-house tour ko ng konti. Ito lang po yung tinutuluyan nila. Ito yung sinasabi ko, kaya ako'y tuloy-tuloy. May pinto, pero pinto nga lang, te? Pangharang nila, pero literal, wala pa po walang pinto, walang bintana. Tapos, ito lang po, yung kabuuan ng bahay nila, wala nga pong matutulugan na ritong iba pa. Saan natutulog yung mga bata? Sa tito po nila, nakikitulog lang sila, tapos pag araw, dito na ulit sa amin. Nakikitulog dahil? Wala po tutulugan sa amin eh. Oo nga naman. Wala naman nga po dito. Wala po, yung dalaga ko lang po ang dito sa kwarto. Tapos yung bunso ko, tapos kami dalawang mag-asawa dito. Kasi nga, walang matutulugan. Wala po. Nasaan ba yung mga bata? Oy, mga anak! Oy, Nasaan mga bata? ito yung bunso ko po. Ay, ilang taon siya? 7 po. Asan yung mga kapatid mo? Hindi ko po alam. Ay, hindi. Tawagin mo at mag-attendance check tayo. Yan po yung may asawa. Ano nga pangalan mo? Yeshin po. Ikaw yung nagchat-chat sa akin. Apo. Ikaw yung naglapit sa akin. Nasaan yung ibang mga kapatid? Ayan po yung isa. Ito po yung kuya ko, yung breadwinner namin. Ay, ikaw yung nagtatrabaho. Ilang taon ka na? 23 po. Anong pangalan mo ulit? Iyan. Iyan. Siya yung sabi mo, nag-aaral. Pinatigil po nung nagkasakit yung papa niya. Tumigil ka ng pag-aaral kasi Kailangan nang magtrabaho na. ikaw yung breadwinner ngayon. Yung kapatid ko po, dalawa nag-sideline po. Wala dito. Wala po. Nag-sideline ng Ng pagtitinda po sa palengke. pagtitinda ng... Opo, yung isa po sa sari-sari store daw po ng kanyang kaklase, para nga po may pang-graduation fee po. Ay, yung nandito, yung dinatnang ko nung... dinatnang ko nung nakaraan. Saka po yung isa naman po, nagsa-sideline po ng ihaw-ihaw sa Tanawan po. So, kaya pala wala dito. So, ganun talaga yung ginagawa nila. Opo. Para, kasi hindi naman nga makakapagtrabaho na. Wala namang ibang maghahanap buhay kung hindi ito si Kuya. Tsaka po wala pong ibang tutulong sa amin, kundi kaya po kanya-kanya po talaga. Ikaw ba'y nakabalik sa doktor? Opo, nung kinabukasan po, napunta na kaagad ako sa doktor. Tapos po sabi po sa akin, bumalik daw po ako sa 18 kasi ipapaano daw po yung tubig sa tiyan ko. So, bumalik ka sa Batangas. Pumunta ka sa Batangas Medical Center. Opo. Anong sabi sa iyo, Aglet?
Ano po, babalik po ako sa 18 kasi tatanggalin daw po yung tubig sa tiyan ko. Sa 18. Opo. So ano lang ginawa sa'yo pagpunta Ano doon? po, sinukat lang yung tiyan ko. Tapos sabi nila na doble daw kasi matagal po ako bago ako nakabalik. Eh, palaki daw po siya. Bakit palaki. kasi hindi ka bumalik? Wala pong pera eh. So kasalanan ng pera. Opo, kasalanan ng pera kasi Eh. madali lang po magbalik eh kung may pera eh. Anong pakiramdam, Ate Rodeline, na nakabalik kang muli sa ospital? Masaya po kasi na ano ko po na maitutuloy ko na po yung pagpapagamot ko kasi po nahihirapan na po talaga ako kasi kahit sa pagtulog po na hindi na po ako makatulog. Lagi pa akong hinahapo. At sana sa isang araw, hindi lang si Ate Rodeline na makabalik sa ospital, maging eto, si Kuya makabalik din, ha? Sa ngayon may pera pa kayo. Meron pa po. Tapos binili ko po siyang sapatos kasi po mag-graduation sa 14. Gagraduate ng grade 6. Grade 6 po. Tapos yung isa po, yung si Jellan, yung in-interview nyo, gagraduate din po ng grade 12. Dalawa pala silang Yung po gagraduate. nagsa-sideline para po sa graduation fee. Medyo malaki po kasi kaya po talagang nagsa-sideline po siya. Ito lang ang masasabi ko. Nararamdaman mo ba ang pagmamahal ni God? Opo. Araw-araw po. Kasi lagi po akong dadasal na sana maraming tumulong sa amin para po mapagamot na yung sakit ko. At alam mo ba, dininig ni God ang iyong panalangin. Yun laman ng sobre na to. Ito yung sagot sa dasal mo. Ito yung tugon ni God. Ito yung tugon ng mga kababayan natin dun sa ating panawagan. Ha? Wala kang sakit sa puso? Wala po. Magbibilang tayo. Sasabayan nyo ako, ha? Sige. Magbibilang tayo. Ito yung tulad na like ko sinasabi, hindi ito simpleng pera lang. Ito ay pagmamahal galing sa ating mga kababayan na ipinadala ni God. Ha? O, ito na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,700. At ito yung kukumpleto dyan nasa bulsa ko. 47,790. Ate Rodeline. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga nagbigay po ng tulong sa amin. Diyos na po bahala sa inyo. Maraming salamat talaga. Deserve niya yan, Ate Rodeline. Kuya Ian, kung ano man yung dumating sa inyo ngayon, deserve niya yan. Na, Opo. Nakakapagpagamot na po talaga kami. Kami mag-asawa. Nagagamot na si mama. Maraming salamat po sa mga tumulong po sa amin. Hindi ko man po maibalik yung ano sa inyo. Diyos na po bahala sa inyo. mayroon pa isang lumuluha dito. Kuya, narinig mo yan? Ako'y nagpapasalamat din po sa lahat. Tumulong sa amin. Kahit anong gawin ko, wala po akong magawa. Diba sabi ko sa'yo, mahal kayo ni God. Ano? So, laban kuya, laban. Para sa mga bata. Maraming salamat po sa inyo lahat. Nag-iyakan na dito. Ang masasama kuya yan. Maraming salamat po sa inyo po, sa lahat po na nagbigay. At alam nyo ba, yung hawak mo ngayon na 47,000, hindi pa dyan natatapos yung tulong ng mga kababayan natin. Kasi, Kuya Ian, sasamahan mo ko sa kotse. Meron pa po yan. May continuation. Kuya, alis muna kami ha. Mga 3 oras. Joke lang. Ay, asama ka na rin. May kukunin lang tayo sa kotse. Hari po ang ano, yung panganay. Oo nga. Di ba?
Huwag mo na mag-aasawa, Kuya Ian, ha? Sa isang taon na. Dito pa rin po to, Santo Tomas, Batangas. Wala kasi tayong kasama eh. Hindi natin nadala lahat. Kaya kailangan natin ng tulong ni na Kuya Ian. Hello mga bata, oy! Hello po. May kukunin lang kami. Para po hindi na mabawasan anuman yung natanggap nilang cash ngayon para sa kanilang mga pangailangan. Binilihan na rin natin sila. Siyempre, courtesy pa rin ng mga kababayan natin. Hello sir, shout out, maraming salamat. Dito kayong dalawa. Lahat ng naririto sa likod ng kotse na to, sa inyo pa rin to ha. Wag lang yung kotse, hindi ako makakauwi. Ikaw na magbukas, Kuya Ian. Sige, hatak mo lang yan. Sa inyo lahat yan. Maraming salamat po sa mga nagbigay at sa mga nais pa pong tumulong. Laking tulong po talaga para po sa amin. Para hindi na mabawasan yung kasya sa pagpapagamot. So ito, matagal-tagal na rin ito na magagamit mo sa pang-araw-araw. Sige, hindi ko lang mabubuhat yung bigas kaya ako'y nag-rescue. Nagtawag ng rescue. Sumasakit pa rin kasi yung na-opera. Akin na Kuya yung aking tinapay. Okay na po, kaya ko po. Salamat. Ayan na lahat, Ate Rodeline, yung inyong mga pangangailangan na. So inaasahan ko makakapagtuloy-tuloy sa pagpapagamot. And hopefully si Kuya Celestino, maganda kung makakabalik din sa doktor. So let's pray yung natanggap mo ngayong blessings, yung pera at saka ito. Tulad ng sabi ko nun. So let's pray sana may kasunod pa rin. Ano? Kasi alam ko higit pa rito yung inyong kailangan. Opo. At ngayon naman magpapasalamat tayo sa totoong nagbigay. Sila po yung totoong dahilan kung bakit po si Kuya Benji ay may nadala ngayon. So maraming salamat po kay Ma'am Cora 2000 Batanggen yung pogi. Yan, insan maraming salamat. Ramville Asilo 2,500. From anonymous sponsor 11,490. Charade Redstone 2,000 pesos. Account number 0237-100-5159-200 kay Ma'am Mary. Maraming salamat. Maraming salamat po Ma'am, 10,000 pesos. From anonymous sponsor 5,000 pesos. 8521-300 5606-200 2733-500. From anonymous sponsor 5,000 pesos. Kasama po lahat ito. Yung pong nabanggit kong anonymous sponsor kay Sir, pinadala po ni Sir is 5,000 pesos kasama dun sa 47 kanina. Kasama rin po ito lahat. Halagang 5,000 pesos, groceries, bigas at lahat po ng naririto sa iyong harapan ngayon. At itutuloy natin ang pagbabasa. Kasi marami po sila na napanood yung videos ni na Ate Rodeline. Hindi lang gamit ang kanilang mata, gamit ang kanilang tenga, kundi pinanood nila yung video gamit ang kanilang mga puso. Nagresulta kung bakit narito sila sa listahan na ito. Ano ba? Siyempre, again, maraming salamat po. Another anonymous sponsor, 5,000 pesos. Kay Sir Samuel, 1,000 pesos. 9656-500, 3703, 1,000, 8132, 200, 6496, 200, 5612, 200, 8744, 200, 6747, 200 pesos. Yun po yung total of 47,790. So kung isasama natin yung 5,000 pesos worth of groceries, bigas, it's more than magkano? 50,000 pesos para sa inyo. Maraming salamat po sa mga nagbigay po sa amin ng tulong. Diyos na pong bahala sa inyo. Sana po marami pa po kayo matulungang tulad ko. Si Kuya Benji ay saksi po ngayon ng kalagayan. Sobrang init. hindi, alam mo yun, maganda po to, no, yung nararanasan natin personal, yung kanilang kalagayan. So, kung bakit mainit, kasi dahil nga po doon sa sitwasyon ng bahay, ano, tapos yung electric pan nila nasira na. Nasira po. So, yung ginagamit ngayon is yung clip pan. So, again ha, tulad na sinasabi ko sa lahat, anumang natanggap nyo ngayon, Kuya,
Yan. Isipin yung walang kasunod. Ito, yun yung sinasabi ko sa lahat. Isipin natin walang kasunod, gamitin ko sa nararapat gamitin. So, continue praying, Kuya Ian. Continue praying and ituloy din yung pagsisikap. Ano? Saludo ako sa iyo. So, let's pray. Sana marami pa rin kababayan ang haplusin ng puso ni God para sana meron pa rin makatulong sa inyo. Opo, magdadasal po. Magdadasal po araw-araw para po meron pang tumulong sa amin. Para tuloy-tuloy Opo. yung pagpapagamot. At hanggang sa gumaling po, lalo na po yung paa ni Papa. Gusto ko din po maipatingnan. Kasi medyo ganun na po. Nabigla din ako.